Republic of the Philippines, Department of Education, Region 4A Calabarzon, Schools Division Office of Laguna, District of Cavinti, Lumot Elementary School, headed by Dr. Wilmer M. Gahite, District Supervisor, and Dr. Roslyn A. Orhola, Principal 1, Lumot Elementary School. Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Ana ng Lumot Elementary School, ang inyong guro sa araw na ito. Aralin, Edukasyon Pagpapakatao 4, Quarter 1, Week 2, Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto o MELT, nakapagsusuri ng katotohanan bago gumawa ng anumang hakbangin batay sa mga nakalap na impormasyon, balitang napakinggan, pagtalastas na nabasa o narinig, napanood na programang pantelebisyon, pagsangguni sa taong kinauukulan. At ang layunin ng ating aralin, nakapagninilay ng katotohanan mula sa mga balitang napakinggan at patalastas na nabasa o narinig. At ang ating aralin sa araw na ito ay Magiging Mapanuri Ako. Bago tayo magtungo sa ating aralin, tayo muna ay maglaro. Pamilyar ba kayo sa larong guessing game? Okay, maglalaro tayo ng guessing game. At narito ang panuto ng ating laro. Pakinggang mabuti mga bata. Magpapakita ako ng mga larawan na may kaugnayan sa COVID-19. Ang bawat larawan ay nagpapakita ng pamamaraan upang makaiwas sa COVID-19. Una ng nawawalang letra upang mabuo ang pangalan ng mga larawan. Mayroon kayong 10 segundo upang matukoy ang nasa larawan. Narito na ang unang larawan mga bata. Tingnan mabuti. At ang ating letter clue ay P and K. Mayroon kayong 10 segundo. 4, 3, 2, 1. At ang tamang sagot ay paghuhugas ng kamay. Nakuha ba ninyo mga bata? Magaling! Dadako na tayo sa kasunod na larawan. Narito na ang ikalawang larawan. At ang ating letter clue ay P and B. 10 segundo ulit. Time's up! At ang tamang sagot ay pag-inom ng vitamin C. Ayan, nakuha ba ninyo? Magaling! At ang ikatlong larawan ay mayroon kayong letter clue na P and A. Ayan, 10 segundo ulit mga bata. Five, 4, 3, 2, 1. Time's up! At ang tamang sagot ay paggamit ng alcohol. Nakuha ba ninyo? Very good! Sino sa inyo ang gumagamit ng alcohol? Ayan, kailangan natin ngayon ang paggamit ng alcohol upang makaiwas sa COVID-19. Dadako na tayo sa kasunod na larawan. Narito na ang kasunod na larawan. Ayan. At ang ating letter clue ay P and S. 10 segundo. Okay. Time's up. At ang tamang sagot ay pag-inom ng salabat. Familiar ba kayo mga bata sa salabat? Saan ito gawa? Ito ay gawa sa luya, inilaga upang gawing inumin.
Ayan, at ang panghuling larawan, ayan mga bata, at meron tayong letter clue P and F. 10 segundo ulit. 2, 1. Ang tamang sagot ay paggamit ng face mask. Gumagamit ba kayo ng face mask? Okay, kailangan natin yan, lalo na kapag tayo ay lalabas ng ating mga tahanan. Tapos na tayo sa ating unang gawain at ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Nakakapakinig ba kayo o nakakapanood ng balita? Saan tayo maaaring makakuha ng mga impormasyon? Tama, pwedeng sa telebisyon, radyo at social media. Lahat ba ng impormasyon na ating naririnig at napapanood ay dapat paniwalaan? Yan ay aalamin natin. Narito ang isang napapanahong balita. Panoorin at pakinggang mabuti ang balitang aking ipapapanood sa inyo. Mamaya ay meron akong ilang katanungan pagkatapos ng video. Kaya makinig ng mabuti mga bata. Naglipa na po ngayon ang mga maling impormasyon sa social media patungkol sa COVID-19 na nagresulta ng pagpapanik buying ng mga sanitation products tulad ng alcohol, disinfectant at hand sanitizer. Muling ipinaalala ng pamahalaan na tanging ang mga datos at mga impormasyon lamang sa DOH, LGUs at World Health Organization at ang dapat na maging gabay ng publiko. Nilinaw ng World Health Organization o WHO sa mga maling haka-haka patungkol sa COVID-19. Una, totoo nga ba na mamamatay ang coronavirus kapag nag-spray ka ng alkohol sa buong katawan? Paglilinaw po ng WHO, hindi ito totoo dahil kapag positibo na sa COVID-19, ibig sabihin ang coronavirus ay nasa loob na ng iyong katawan. Payo ng WHO, gamitin ng alkohol upang mag-disinfect. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang paglaganap at pagpasok ng virus sa ating katawan. Pangalawa, pagkain ng bawang upang hindi mahawaan ng COVID-19. Ayon po sa WHO, totoo na ang bawang ay mayaman sa antimicrobial properties, ngunit wala pang nakakapagpatunay na hindi ka mahahawaan ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagkain nito. Pangatlo, totoo nga ba na naipapasa ang COVID-19 virus sa pamamagitan ng kagat ng lamok? Ayon sa WHO, wala pang naire-report na kaso kaugnay sa pagkahawa sa virus dala ng kagat ng lamok. Ang COVID-19 ay isang uri ng respiratory virus na nakakahawa sa pamamagitan ng talsik ng laway mula sa isang may sakit nito. Pang-apat, ang pagligo gamit ang mainit-init o maligamgam na tubig ay ikinamamatay daw ng COVID-19 virus. Hindi po ito totoo. Ayon sa WHO, maaari pa ring mapasukan ng virus kahit ikaw ay maligo ng maligamgam na tubig. Panglima, paggamit ng hand dryer at ultraviolet disinfectant upang patayin ng virus. Hindi rin po ito totoong epektibong paraan ng pagpatay ng COVID-19 virus, ang paggamit ng hand dryer. Samantala, ang UV lamps naman ay hindi dapat gamitin upang i-sterilize ang kamay o iba pang bahagi ng katawan. Isa pang lumabas na maling impormasyon ay ang bakuna na para sa pneumonia ay sapat na umano upang hindi ka mahawaan ng virus. Iginiit po ng WHO na ang bakuna laban sa pneumonia tulad ng pneumococcal vaccine at Haemophilus influenza type B vaccine ay hindi proteksyon laban sa COVID-19. Pero minumungkahi pa din ng WHO na magpa-pneumonia vaccine upang makaiwas sa ibang uri ng respiratory illnesses. Isa pang maling impormasyon ay ang pag-inom ng antibiotics ay makakagamot daw umano sa sakit na dala ng COVID-19. Niliwanag ng WHO na ang COVID-19 ay isang uri ng virus. Ang mga antibiotics ay gamot para sugpuin ang bakterya at hindi ang virus. Ngunit maaaring magreseta ang mga doktor ng antibiotics
sa pasyenteng positibo sa COVID-19 dahil sa mga maaring komplikasyon kasama nito. Ang pinakamabisa pa ring paraan upang makaiwas sa sakit ay ang pananatiling malinis ng ating pangangatawan. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang hand disinfectant soap at malinis na tubig. Kumain ng masustansyang pagkain at iwasan ang paninigarilyo. Higit sa lahat, magpatingin sa mga doktor at espesyalista kung ikaw ay may sakit. Manatili po tayong ligtas at panatag sa anumang sakuna. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa PTV News Break. Ako po si Audrey Goriseta. Nakinig ba kayo ng mabuti mga bata? Narito ang ilang katanungan tungkol sa balitang inyong napanood. Unang katanungan, tungkol saan ang balitang napanood? Tama, ang balitang napanood ninyo ay tungkol sa tama at maling impormasyon tungkol sa COVID-19. Ikalawang katanungan, ano-anong impormasyon ang tumatak sa inyong isipan? Tumpak mga bata! Ang impormasyong tumatak sa ating isipan ay maging mapanuri sa paniniwalaan tungkol sa COVID-19. Ikatlong katanungan, ano-ano ang mga tama at maling impormasyon tungkol sa COVID-19? Natatandaan ba ninyo mga bata? Ang mga maling impormasyon ay ang pagkain ng bawang, paliligo ng maligambang na tubig, paggamit ng hand dryer, pag-inom ng antibiotic, ay maling paniniwala upang makaiwas sa COVID-19. At ano naman ang mga tamang impormasyon tungkol sa COVID-19? Ito yung mga tamang impormasyon. Panatilihing malinis ang katawan, maligo araw-araw, kumain ng masustansyang pagkain, at iwasan ang paninigarilyo. Ngayon naman ay ang ika-apat na katanungan. Ano ang maaaring mangyari kung pakikinggan ang mga maling impormasyon? Ang maaaring mangyari sa atin kung pakikinggan natin ang mga maling impormasyon ay maaari tayong mapahamak at magpakalat ng maling impormasyon. Panglimang katanungan. Bakit kailangan nating maging mapanuri sa mga balitang ating napapakinggan? Tumpak mga bata upang hindi tayo mapahamak at maging ligtas sa panahon ng pandemya. Hayaan ninyong basahin ko sa inyo ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga impormasyong naririnig at nababasa. Bawat tao ay may kani-kaniyang pananaw at opinyon sa balitang naririnig sa radyo o nababasa sa pahayagan. Ang pagiging mapanuri ay nagpapakita lamang ng masusing pag-iisip. May mga balitang nagbibigay ng tamang impormasyon upang lalong mapaliwanag at mapalawig ang kaalaman ng mga magbabasa o nakikinig. Subalit, mayroon din namang sa paraang paninirang puri o nais lamang magpakalat ng maling impormasyon. Ang sinumang tao na nagsulat, naglathala, nag-exhibit o naging sanhi ng anumang paninira ay magiging responsable. Hindi lahat ng balitang naririnig o nababasa ay totoo. Ito ay dapat na may konkretong ebidensya at may patunay. Ang pagsusuri sa isang narinig o nabasang balita ay dapat na may batayan. Ang pagiging mapagmatsyag at mapanuri sa balita ay tumutulong sa atin para makuha, malaman at maunawaan natin ang tamang impormasyon.
Dahil nalaman na ninyo ang kahalagahan ng pagiging mapanuri sa mga impormasyong naririnig at nababasa, ngayon ay dadako na tayo sa ating kasunod na gawain. Pakinggan ang balitang aking ipaparinig sa inyo. Piliin ang fact kung ang balita o impormasyon ay makatotohanan at fake kung ito ay hindi makatotohanan. Mga bata, may ipaparinig ako sa inyong mga balita. Base sa balita, tutukuyin ninyo kung ito ay makatotohanan at hindi makatotohanan. Naunawaan ba ninyo mga bata? Handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo, magsimula na tayo. Narito na ang unang balita. Makinig ng mabuti. Ang coronavirus ay mga pamilya ng mga virus na nagdudulot ng sakit mula sa karaniwang sipon hanggang sa mas malubhang sakit ng Middle East Respiratory Syndrome or MERS at Severe Acute Respiratory Syndrome. Ito ba ay fact or fake? Ano ang tamang sagot mga bata? Okay, ang tamang sagot ay fact. Very good! Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Very good! Sa sunod na balita. Narito na ang kasunod na balita. Ang coronavirus ay namamatay sa mainit na temperatura kaya matatapos ang pandemyang ito pagsapit ng tag-init. Ito ba ay fact or fake? Sino sa inyo ang may alam ng tamang sagot? Okay, ang tamang sagot ay fake. Very good. At ang ating ikatlong balita, pakinggang mabuti. Ang coronavirus ay naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng lamok, kaya nararapat na umiwas sa kagat ng lamok upang hindi mahawahan ng COVID-19. Ito ba ay fact or fake? Ang tamang sagot ay fake. Sino sa inyo nakakuha ng tamang sagot? Magaling! Narito na ang ikaapat na balita. Pakinggang mabuti mga bata. Ang coronavirus disease or COVID-19 ay isang nakakahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Karamihan sa mga taong magkakaroon ng infeksyon ay makararanas ng hindi malalang sintomas at gagaling. Ngunit, ang iba ay makararanas ng malubhang sakit, lalo na sa mga matatanda at may mga dati nang nararamdaman. Ito ba ay fact or fake? Ang tamang sagot ay fact. Very good! O panghuling balita mga bata. Narito na ang panghuling balita. Upang makaiwas sa COVID-19, ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. Lumayo o takpan ng bibig at ilong sa pag-uubo at babahing gamit ang panyo at tissue. Umiwas sa mga taong may lagnat, ubo at sipon. Ito ba ay fact or fake? Ano ang inyong sagot mga bata? Okay, very good. Ang tamang sagot ay fact. Sino sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? Very good! Ngayon ay alam na ninyo kung paano ang pagiging mapanuri sa mga impormasyong inyong naririnig at nababasa. Ngayon naman mga bata, mayroon akong ipapabasang tula sa inyo. Bigkasin ninyo ang tula ng may lakas, sigla at damdamin.
Ayan, sabayan ninyo ako mga bata sa pagbasa ng tula. Ang pamagat ng ating tula ay Mapanuri Ako. Mapanuri ako sa aking pinakikinggan, balita man o sabi-sabi lamang, o anumang pinag-uusapan, dapat kong suriin at pahalagahan. Hindi ko ikinakalat ang anumang usapan na walang patunay o ebidensya man. Huwag nang ihatid sa iba para di makasuhan upang maayos ang tunay na balita. Ang mabuting pagninilay sa katotohanan, hatid ay saya at di demandang ang patutunguhan. Kaya dapat lamang napapanuri sa napakinggan. Tamang impormasyon, ilabas ng tuluyan. Pagkatao mo ibabantayog sa katotohanan kung tamang impormasyon ang iyong ipapahayag. Mapanuri ako sa bawat minuto at oras dahil iyan ang salamin ng pusong busilak. Nawa ay marami kayong natutunan at inaasahan ko na isa sa buhay ninyo ang nilalaman ng tula. Ngayon ay malapit na tayo magwakas sa ating gawain. O mga bata, para malaman natin kung marami kayong natutunan sa ating leksyon sa araw na ito, ay narito ang inyong panghuling gawain. Babasahin ko sa inyo ang panuto. Lagyan ng check ang bilang na tumutugon sa mapanuring pag-isip batay sa balitang napakinggan sa radyo o napanood sa telebisyon. At X kung hindi ito tumutugon o nagbibigay pansin sa mapanuring pag-isip. Number 1. Na ipapaliwanag ko ng maayos at kumpletong detalye ang balita ukol sa COVID-19. Ito ba ay check or X? Ano ang inyong sagot? Tingnan nga natin kung tama ang inyong sagot. Yan. Ang tamang sagot ay check. Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Very good. Dadako na tayo sa ikalawang katanungan. Pinaniniwalaan ko ang lahat ng nababasa at nakikita sa social media. Ito ba ay check, tumutugon sa mapanuring pag-iisip? At X, hindi tumutugon sa mapanuring pag-iisip. Ano ang inyong sagot? Okay, tingnan nga natin. Ang tamang sagot ay X, hindi tumutugon sa mapanuring pag-iisip. Ikatlong katanungan. Na ikukumpara ko ang tama at mali sa aking napanood na balita. Ito ba ay check or X? Okay, tingnan natin ang inyong sagot. Ang tamang sagot ay check! Sino sa inyo nakakuha ng tamang sagot? Very good! At ang ikaapat na tanong, inaalam ko ang pinagmulan ng balita bago ito paniwalaan. Ano ang inyong sagot? Check or X? Okay. Ang tamang sagot ay... Ano tamang sagot? Check! Wasto ba ang inyong mga sagot? Very good! Ikalimang katanungan. Hindi binibigyang pansin ang mga balitang naririnig at napapanood. Check or X? Ang tamang sagot ay X. Sino sa inyo nakakuha ng tamang sagot sa number 5? Okay, very good. Ilan sa inyo ang nakakuha ng 5 tamang sagot? X
Excellent! Sila naman sa inyo ang nakakuha ng 4 na tamang sagot. Very good! At dito mga bata, nagtatapos ang leksyon natin sa araw na ito. Disclaimer for the video presentation. This video, including examples, images, and references, are provided for informational purposes only. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of the respective owners. Credits shall be given to the images taken from the open source and cannot be used for promotional activities. Salamat sa inyong pakikinig. Nawa ay marami kayong natutunan. Happy learning, kids!